Hi guys, I am Lisa Coreche from BET48. So for today's video, I'm gonna show you an interview regarding on a religion. So it's all about their culture, their belief, and also kung paano nagtikang an era pagduo hagino. So guys, please watch. Good morning. Before we start, can you please introduce yourself muna para makilala ka at mga viewers? So, ako po Jeanette Laban. 4 years student po ako ng DINWSS. So, let's proceed to our question. First question is, what is your religious affiliation? Ang ako po religious affiliation is UCCP, which means the United Church of Christ in the Philippines. Maupay ko yan, meaning ang ako church. Pero, during that day, gipalit ko niya para ba very halabang So, ako. question ka ito yan. Opo, Christian. Okay, number 2 question is, were you born into this religion or did you learn birth? Diri po ako madagod na nag-start na akong faith. Kaya, ang bata ko kasi ako, dito ako Catholic, baptized. Tapos kaya na akong si parents, magkaiba ng religion. Bali, Catholic kasi mo sa mga parents. O, paano ng tatay. Tapos yun akong mama, siya pa years to faith. So, during hindi nga, para ako maupay ko ba nga din usa. So, ginupod ko ni mama, din ako pang church, nga nanagdakot na kami. Until now, Ano yung mga siblings ang magagawin niyo po? Yung magagawin mo mama. So, why ka bugto nga Catholic? anak ko na tatay ko sa layo. Kami ang lolo, di din na po hali sa city na. So, until now, ano yung father is Catholic? Nagkuhan lang ito. Masunod lang ito Catholic. Katolik na kapya, diri kasi good dayo. Okay, okay lang iya nga. Kamo nga, yung mother ka mo sunod. Okay wala iya kay natika ihapon na tatanggap naman niya nga hindi kami nag-enjoy, hindi kami nagkakaalay, then deeper na faith tayo. So, number 2 question is, what are the core teaching or belief of your faith? So naman kung faith, kung ikaw usang sinner, i-admit mo nga ikaw is usang sinner kay we are people naman na nakakalimot kita yung sala. So, i-admit mo kita yung pasulilo nan pagbasol kita natin mo nabubuhat nga diri mo kahaiyangan pagkada kita ng faith kay haiya kasi damo naton may encounter nga bisan man damo natin na encounter nga mga challenges pero kay nakilala ka pa ng Lord di da nagkakaada ka hope para sa future natin. So, di na po, bagan, nako kay kaupay nga, hapining ba sa kilala ng Lord. So, number 5 question is, what are the important rituals or practices in your religion? So, ang mga practices na ginili mo among church is nagkakada kami ng fellowship. Sinunod ng fellowship is kada may mga occasion like for example Thanksgiving among church. So during ito that time is nakadaan iba mga churches na busy sa amon panggusta pag-fellowship and kada usa kay usay ito nga pinaka-importante ng usang Kristiyano is nagkukumustahan. Next question is, how often do you attend worship or gatherings? So, na-attend ako ng mga gathering, asya na to, join at fellowship, diba? Nakadto kami iba-ibang mga lugar, tapos may da kami midweek prayer, may da kami fasting, may da fasting? Fasting, ini nga whole day, diri ka lang yung makaon, mag-focus sa without pagkaon. Hindi talaga ito nga. Every na talaga. O sa two days kami ito, nagkaon kaon. So, nagkakada kami ito fasting, tapos may dalat kami midweek prayer, tapos overnight. Ito nga, whole night talaga, wala kami kakaturo. Nag-worship na ang Lord, nag-sharing, naghapon ito. Tapos, mga iba-iba pa, like pajama party na church, tapos nagkakada kami movie marathon para ba itong diri ka mawala yung communication na yung upuan, pang sa permit.
nga na yung pinaka-importante nga ba diri is during Sunday. Kasi itong diri naman. So, number 7 question is, how do you pray, meditate, or connect spiritually? So, nakikipag-connect ako sa Lord during na pagmamata ko nga aga, kay syempre nagpasalamat kita, nga itagan pa kita another life, another blessing na liwat, at kinabuhi. Kada po, nakaon ako, kay syempre nagpapasalamatan aton mga nakarawat ng mga blessings, tikan ang Lord yan. Kada liwat ko, dito ako magkaturog, nagpipray gihapon ako para maging ito nga inyong pagkaturog is magkaadahin peace of mind nga pag mata na liwat aga. So, usa ito nga practices nga pwede ko ginagawa. Same talaga sa ginagawa natin. We pray for peace of mind talaga. Oo. Dako mag-learning. Regular talaga. So, number 8 question is, how is your religious community organized? So, na-organize an amon, ito nga yung CCP na-organize during an amon pa mga lululula. Baga, nabdo pa talaga Oo, hadto pa iya kay. Actually na po kasi bagan duwalaan ang religion yung may lakan nga amon barangay. So, nangunguna po ito ang amon church. So, hapon nagtika iha, damo ang nakakonvert ang amon church kay di na nila nakakuan nga bagat kautay na gusto na din ngayon basta nakilala mo ni Lord. So, during that day nga daya na still lagyapon nga makusog lagyap ang faith namon, tapos natika dako na namon organization, natika damo na ang mga member ng amon church. So, usay ito nga amon didako nga. Number 10 question is, what moral values does your religion emphasize most? So, our religion is emphasize naman ang love your God with all your heart and with all your soul. Ngan, usag yapon ito nga among tutukuhan ang Lord na kinanglanon higugmaon nato ng Ginoo habugos nato nga kasing-kasing hunak-hunak. Pero kinahanglan mo higugmaon na nimo kasi tawo. Asyan the best nga sugan Ginoo aton nga higugmaon mo ani mo kasi tawo sugad ang pagkakit na kalugarin mo. So asya ito una naman nga. So, number 11 question is, how does your faith influence your daily decision and lifestyle? My faith taught me that to live my faith every day. Diri ko kinahanglanon is diri natin pilihan na magkakadala kita faith during ato kala church. Dapat bisan kung nakilala ka na ang Lord nga halaro na ng pagtuha iya is diri kinahanglanon example na lahat ng eskwelahan. Pwede ka dito makag-share ng gospel. Pwede ka makag-share ng salvation ni Lord. So, wari kami ginpipili nga place. As long as para makasigat sa tao. So, kasi ito na ang tao na bisa na kumain diri mawalang pagkuhan. So, mag-invite ka natin sa mga friends. Oo, pero diri gud ako itong friend nga, ito nga as in diri kaya ko is hira mismo maka-encounter, hira mismo. And ako na ginihimo is ginpipray ko laan ay ginpipray ko nga dahil mulat na wala na nga sugad ngayon hini, asya ganyan sugad hini. So, di na nagkakaano niya ang faith. Mga friends, lawat mo na i-consider ko yun. Oo, haamon yun sa akong barangay. Dami na akong mga friends nga na-influence na ako nga, okay na gaya hini, kaya kagkuhan nila, kagbuutan. Kaya, kung ikaw kasi usa nga good example nga nakikita, di na nakapakian niya kung ano ba yung mga religion, ano, oo. So, di na naglaro namin harap. Kapag ito ang pagbasa Bible kayo, di ba? As a student, di naman kita permi nagpapaadalin tayo, pagbasa. Kakaidamuhan mga lirin mo on. So, isa ay di rin na nakapabasa. Ito, Number 1 na challenge talaga. Challenge eh. So, number 13 question is, how does your religion view people of other faith? So, ang ira pag-viewan amon faith is
bagan damo ang lao pa yan namon church kay di man wari kasi kami di ba sa bawal mag dapat sa yala diri wari kami ito dito So, open talaga sa ano yun. oo tapos okay lang ako na inyo pero in a proper way na diri na maghihimong kalaswaan or ano dida so kusagi ako na ito So, may dapat sa ibang mga Christian, ibang era, dapat ang era care, dapat sa era, dapat era magsulod, diri po skirt. diri yun amon kay ay da kami man yung pintutuhan na answer nga habay-bay na is kung babae ka, magpakahimik ka ng babae. Wala naman sila nga pahalabayan ng buhok, pahalabayan ng saya. So, dako ito nga amo believe na very man good necessary na magsugat kita ito. Pero, in-respeto ko ano, iba yung mga belief. So, na-focus na kami. So, bisan ano ngayon, okay, as long as yung totoo talaga. God Lord is continue. So, number 14 question is, what do you wish others understood better about your religion? So, in-prefer ko nga ang ginawa is tanda ko nila haira personal nga Lord mao nila personal savior haira life nga waray iba nga makakalong sa ira ginaagi gud ang kong Lord nga ginawish ko nga iba nga adton mga tao nga waray pa faith ada kan Lord waray pa faith kan Lord is makilala nila ni Lord before pa ano ma-late ang tanan para tanan kita masave ng kainan. True. So, last question is, do you think interfaith dialogue is important? Why or why not? So, somehow it is important for them to know other beliefs na respeto nato ng ibang religion. Dili lang natin pumaten na inside ang ibang hapon. So, kung bisan man iba-ibang religion, kinahanglan natin respeto ko na Respect talaga. Mga important. Okay, that's all. Thank you guys for the Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, time. You're welcome. Bye-bye. Thank you for watching. So, based on an interview, hayo sisiping nga religion. One thing nga nagagkatsa na ako na attention is, may dahira, usa nga event or usa nga celebration nga di do fasting. So, ini nga fasting is, diri hira nakaon, whole dihira nga, diri nakaon. So, in that way, pala, is, makikita mo na, or mababaroan mo na how deep their love sa Ginoo. Kasi they sacrifice their health na para pag-worship. So, the moral values that they emphasize is the respect and love. So, hindi talaga nga duwa is mao ang pinaka-importante. Not just in their religion, but also for us, for everyone. Syempre, even though we have different kinds of religion, pero uusala ang natin purpose, syempre, to praise God. We have freedom naman to choose which religion is para haaton is magdidip pa natin love ngan connection ha Ginoo. So all you have to do is respect and love, not just para kay God, not just sa Ginoo, but also for everyone.